Buko pie, mga talon at lawa, yan po ang mga karaniwang alam natin sa Laguna. Pero ibang mukha ng probinsyang ito ang ating madidiskubre, kabilang na ang mga tirahang pwede raw sakyan. Kung nature tripping near the metro ang pag-uusapan, Laguna ang isa sa ating mga takbuhan. Dito kasi matatagpuan ang mga tanawing naturally breathtaking. Pagsanhan, Laguna Bay, nako, masyado nang kilala ang mga yan. Ang gusto ko yung mga bagong adventures at experience naman. Kaya tara, samahan niyo ako and let's explore Laguna. Una sa aking listahan, ang Lake Caliraya na sa view pa lang, nakaka-good vibes na. Para marating ito, maghanda ng 160 pesos para sa 3-hour bus ride mula Cubao hanggang sa Santa Cruz, Laguna. Mula roon, 30 pesos ang pagsakay ng jeep papunta sa Caliraya Lake. Unang nakilala ang Caliraya bilang campsite noong July 2016. Naging bukas na sa publiko ang isang bahagi nito na dating bahay bakasyunan ng pamilyang nagmamay-ari nito. Ayan, ito yung floating cottage nila na 10,000 pesos per night for 6 to 7 persons. Tapos, may dalawang pakama. Kompleto, meron kang lababo, may CR. Tapos dito sa likod dito may pa-kitchen. Kompleto with the utensils, mga kubyertos, plato, kutsilyo, at may stove. Tapos dun sa likod, nakita ko kanina, dun sa may gilid ng pinagdadrive ni Kuya, may pa-barbecue grill. Tapos, ito may sofa, may dining set, may TV na malinaw ang mga channels kasi 'di ba yung iba kapag ganyan, kapag nasa gitna ka ng paroroonan mo, hindi na malinaw yung channel. Ito malinaw, tapos meron silang mga ilaw na solar powered, at kapag kunwari kasama mo yung mga friends mo, may pa-smoke machine at may pa-disco light si Sir. O, diba? So, kung hahanap mo party or mag-relax ka, pwedeng-pwede. Pagkagising mo na sa laot ka, ganun, lalakad ka, ay, nahulog ako, ganon. Pwedeng magdala ng sariling pagkain. At para hayahay ang sakay, may sariling ferryman ang inyong floating cottage na magdadala sa inyo sa gitna ng lawa. Ang iisipin nyo na lang ay kung saan pupwesto for that perfect selfie. Kasama sa package ng floating cottage ang libreng fish spa at jacuzzi. O dito, kapag pagod ka nang mag-relax, kapag napagod ka nang hindi mapagod, pwede mo pa rin pagurin ang sarili mo. Pero ngayon, try natin yung jet ski. Safety first, kahit saan. May paandar din ang kayak nila dito. May bubong at dekambyo. Masaya kasi kahit na lake siya, hindi siya yung kalmadong-kalmado lang. May ano din, may mga ganun-ganun din, kaya nakakatuwa, may thrill. Pwede rin subukan ang high-speed tube version nila ng banana boat ride. Nagkakahalaga ng mula 300 hanggang 4,000 pesos ang mga water activity nila. Depende sa klase at sa tagal ng paggamit. Nandito na rin lang ako sa Laguna, lulubusin ko na ang pamamasyal. In about an hour, mag-hello naman tayo sa bayan ng Louisiana. Tinatawag naming Little Baguio ang Louisiana sapagkat maihan tulad namin ang aming bayan sa City of Baguio. Sigsag ang daan bago makarating dito at higit sa lahat ay maganda ang klima. Dahil mataas ang kanilang bayan, malamig ang klima at madalas dito ang ulan. Minsan, with fog pa raw. Sa aking paglilibot, nalaman ko ang ipinagmamalaki nilang produkto, ang pandan. Ganda oh. Yung mga pandan nila dito, hindi ito yung usual pandan na kinakain na mabango,
Pero yung pandan na to kasi sikat na halaman nila dito sa Louisiana, Laguna. Kaya nila ginagawa mga produktong katulad nito. Proudly made in the Philippines. So, ito may pachinelas. Ito mga paupuan, pandan din to Ang industriya ng pandan ay isa sa may tuturing naming pangunahing source ng income ng aming mga kababayan. Matataas ang mga halaman ng pandan dito. Matalas ang gilid kaya tinatanggal muna ito bago gamitin sa paggawa ng iba't ibang mga produkto. Ayan, kasama ko ngayon si Ma'am Aleli para tuturuan niya ako kung paano gumawa ng isang pandan na bag. Ito po yung pag-start ng paggawa ng tapos saka baliktad. Nakakalito, no? Kailangan tupiin sa gitna ang kada dahon ng pandan bago isa-isang pagdudugtungin hanggang malak ito. 40 years na raw ginagawa nito ni Ma'am Aleli, kaya naman expert na siya. Gano'ng katagal po yan magawa? Kunwari ang isang bayong po, gano'ng katagal po bago siya matapos? Siguro mga 15 minutes lang. Pag, 15 minutes lang gawa na. pag mabilis lumalaki. Saka mga 15 days, ganun kapag. Ano pong gagawin, ma'am? Lalagyan mo ng Ay! sangatan muna natin dito. Ha? Ito po, ano pong gagawin ko? Igaganon ko. Tapos igaganto ko to. Kailangan dito mahaba ang pasensya. Ano ba yan? Nakakalito. Ay. Nakakagutom naman tong ginagawa. Base pa lang, hirap na ako. I think I need help. Ang bilis naman, hindi ko na alam kung ano nangyayari. Yan daw yung corner. Yung tupi paakyat. Nakikita mong nabubuo siya. Amazing. Kailangan hindi mo nalalagyan yung iba. Ay, ako na. Tatapusin na yan. Basta yung kumpleto na yung bilang niya, tatapusin mo na lang siya hanggang Tulog muna kayo. We'll be right back. Tapos na yung good news, hindi pa rin ako tapos. So, nanan ako. Miss Jess, teka lang po, hindi pa po ako tapos. Bago i-lock ang dulo ng mga pandan, kailangan muna ito higpitan para siguradong walang butas ang bag. Ipasok sa ibang layer ang dulo ng pandan at alisin ang sobra gamit ang kutsilyo. Ayan! But wait, there's more. Kasi gagawa pa, di ba ma'am, gagawa pa nung hawakan. sasabit sa paa Ay! para makagawa ng pangkay. Ay, ang galing! Ay, ang cute. Tapos yun sa kabila, isa pa. Oh, ha? After 15 days. De, joke lang. After ilang sandali, natapos na yung yung aming bayong. O, di ba? May contribution naman ako sa paggawa nito, no? Dahil mataas ang water content ng pandan, kailangan munang ibilad sa araw ang finished product. Ang good news, nagkakahalaga lang ng 20 pesos ang bag na ito. Hindi lang pandan ang kakaiba sa Louisiana. Meron din daw itong sosyal na berry. Tinatawag nilang sampinit ang wild berry na ito na kadalasang tumutubo sa Mount Banahaw at iba pang mga bahagi ng Louisiana. Mala raspberry ang itsura nito habang mala strawberry ang kulay nito. Ayan! Ay! Yun na yun? Tikman natin. Maasim, para siyang strawberry. Kaya lang ang weird ng itsura ng loob. Parang may gata ng nyug. Yung parang sa, yung, tsaka yung orange, yung bilog yung white sa orange, parang ganun.
nagahalong tamis at asim. Para siyang kalasa ng strawberry. Parang kapag kinain mo, parang may buto-buto. Parang may crunchy kang malalasahan ng asim. Akalain nyo ang Laguna na malapit lang sa Maynila? Marami pa rin palang sorpresang dala. Kaya sa susunod na kailangan nyo ng break from the busy city of Manila, tara na sa mga probinsyang madali lang puntahan, magaan pang pagkagastusan.